Igan, sinailalim na rin sa state of calamity ang Calatagan, Batangas dahil sa dumaraming kaso ng African Swine Fever o ASF. Apektado ang kabuhayan ng mga hog raiser at nagtitinda ng karne sa Batangas. Para sa update, may unang balita live si Denise Abante ng GMA Regional TV. Denise. Igan, hanggang sa ngayon, wala pa raw maibigay na inisyal na informasyon o datos mula doon sa mga pinsala ng ASF dito sa lalawigan ang Batangas OPVET dahil patuloy pa silang nangangalap ng datos mula doon sa mga apektadong lugar. Bukod sa bayan ng Lubos sa Batangas na nauna nang nagdeklara ng state of calamity dahil sa naitalang positibong kaso ng ASF, nagdeklara na rin ng state of calamity ang bayan ng Calatagan. Kasunod ito ng pagdami ng positibong kaso ng ASF sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng state of calamity, mas magiging mabilis daw ang pagpapaabot ng ayuda mula sa LGU sa mga apektadong hog raisers. Po ay i-declare after ng session po ng Sangguniang Bayan para po makater po yung mga farmers na affected po talaga para makapaglabas ng fund. Pinag-aaralan naman ng Lian LGU kung isa sa ilalim na ang bayan sa state of calamity habang nagpapatuloy sila sa pagsasagawa ng blood sampling sa mga alagang baboy sa lugar. Para din meron kaming makuhang pantustos doon sa mga kakailanganin sa baba. At kung sakali pong meron pong suporta from province, kasi medyo malaki na rin po ang sakop ng infestation doon sa aming dalawang barangay pala. Sa datos ng Batangas OPVET, 7 bayan na sa lalawigan ang apektado ng ASF. Pinakahuli rito ang bayan ng San Juan kung saan may isang barangay doon ang nakapagtala ng positibong kaso. Hindi pa tinukoy ng OPVET ang partikular na barangay. Samantala, bakante na ang ilang mga koral doon na dati puno ng mga alagang baboy. Ang koral na ito sa barangay Buhay na Sapa, laman noon ang 10 fattener at isang buntis na inahin pero namatay lahat dahil umano sa sakit. Hindi na nakumpirma kung ASF ang ikinamatay ng mga baboy. Ayon sa may-ari ng baboyan, una nagkasakit ang inahin nito lamang Hulyo at matapos ang 2 araw, nagkasakit na rin ang iba pang baboy. Ang hog raiser na si Manolito, hindi inasahang madadamay ang kanyang mga alagang native na baboy na sa paniniwala niya ay mas malakas ang resistensya. Ako'y may alagang baboy na itim. 7 ang anak. Lahat nagkamamatay, nagkasakit, tumamlay at nagtae. Walang natira. Tapos ako may alaga din dining puti na siya man naging anak, ay 3 din ang natira. At nagkamamatay din lahat. At ang inahin ay tumamlay din. Ay aming ginamot ay hindi naman gumaling. Hindi na lang sila kumain. Apektado rin maging ang mga tindero ng karne ng baboy sa lugar. Kung dati puno ng panindang karne ng baboy ang tindahang ito ni Rodel, isda na ngayon ang kanyang itinitinda at nagbabaka sakaling dito makabawi ng kita. 3 weeks na ako hindi nakapagtinda ng karne ng baboy ngayon dahil sobrang tumal. Kaya isda na lang muna, sa isda na lang muna. Hindi na muna nagbigay ng panayam sa harap ng kamera ang Office of the Provincial Veterinarian hinggil sa kaso ng ASF pero ayon sa kanila, nagsasagawa rin sila ng blood sampling at rapid testing sa mga munisipalidad na hindi pa apektado ng ASF. Igan, sa panayam natin sa Office of the Provincial Veterinarian dito sa Batangas, nakikipag-ugnayan na rin sila sa PDRRMO at iba pang ahensya dito sa lalawigan kaugnay sa posibleng mga susunod pang hakbang upang mapigilan na ang pagkalat ng ASF sa iba pang lugar dito sa probinsya. Igan? Maraming salamat, Denise Abante ng GMA Regional TV.